Luke 2:52, this is our text for today. Nagibasa ngayon ni Brad Joseph. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Kiniguluhan o things that matter most. Now, sa atong kalibutan karon o sa atong nasod, daghang gyud gubot, daghang kasamok, especially kung atong tanawon sa social media. And sometimes, the water to sa dili, we are being bothered by that because we are bombarded by thousands of messages nga usahay makaingon ta sa tugulingon mo wa naman ni paglaom o wa na kalinaw. But you know what? The Bible has a pattern given to us through our model, the Lord Jesus Christ, nga atong gisimba karon. Nga naa ay mga butang nga importante sa kinabuhi. Nga usahay malimtan nato mahatagan og pahalaga is because kanunay natay rat race, especially sa finances. Sa mga mothers, lisod usahay mag-budget is because ang income parehas lang pero ang mga expenditures o expenses nagadugang, and especially kung naay mga emergencies. And it's really our constant struggle. Kung mo ginang income, especially kung fixed ang income, usahay mo na ta saon nato ni kay mas short mang gyud ta. And sometimes this is the cause nga naay conflict sa sulod sa panimalay is because whether we like it or not, it's very vital nga masupply ang atong mga needs. All of us are experiencing that. Natay mga financial crisis, may mga struggles, may mga pains, especially sakit sa panglawas. And it's a reality. Kita Kristohanon, we are not here in this world tungod kay kita no mga pilgrims lang o maguna ta lang sa spiritual. No, dili. God wants us to have abundant life, pero gusto sa Ginoo pod nga magpuyo po ta sa realidad with realism. Kaya usahay basi maguna ta no i-pray na nato na kay ma-okay ra nang tanan nya wa ta gibuhat. Now, there's no problem with saying we will pray for you and we will pray for that. Tingod na na siya pagdungog gikan sa Dios. However, ang Ginoo mo respond siya through wisdom. It's because God will give us guidance. For example, you are sitting here. God has something to say to you through His Word. Nga sa atong personal na reflection, makahunahuna ta ba nga unsa ka ang dapat na kong himuon. So that's an answered prayer. It's because God will give you wisdom on what to do. Because the Bible is an absolute truth, whether you like it or not. Pag-isod kahit ang Biblia is more than any textbook in the world. I'll tell you. You know, in literature, we are learning a lot of written stories. Pero come and go, but pasabot no may ma-replace naman sa some better. Pero now, ubal yun nga dili yun na siya mawala. For example, mga sinulat ni William Shakespeare. That's why in Bible, no, kung tanaw nato din, panahon na siya kung sa diin, gibuhat pod sa pag-translate panahon ni Shakespeare. Muna yung atong English, lisod kayo sabton because this is an old English, a Shakespearean style. May mga daw, mga art, pero nindot kayo basahon. So sa Biblia, masabtan nato nga ang pulong sa Ginoo again and again through principles, it is always relevant. Muna ko maminaw ta sa pulong sa Ginoo, makahatag yun siya sang kaalam ko nato kung unsaon nato pagkinabuhi ining kalibutan. It's because whether we like it or not, again, maubsan mo sa hayta sa kaalam. Unsaon ako pag-rear sa akong anak, unsaon ako ni pag-handle sa akong pamilya, unsaon ako ni pag-control. It's because it seems uncontrollable ang mga butang. But you know, in the midst of trouble or storm, ang Ginoo nag-provide ka nato og kalinaw. So tinya, my peace I give to you. Dili mahatag sa kalibutan. And this peace of God that passes all understanding will guard your hearts and minds through Jesus Christ our Lord. You know, maybe you are healthy physically, pero gusto sa Diyos ay maging healthy po ka mentally. Mabitaw na sa studies, do not open your Facebook or any social platform bago ka matulog nga daghang kaayong mga violent na mga pangitabo. It's because when you are dreaming subconsciously, according to studies, madala mo na siya.
Bunanindot yun pag magpawalay na ta, read God's Word o maminaw ka sa mga wonderful songs, or do not open your Facebook. Aside from, you cannot sleep easily, it's because nakabasa ka sa mga provoking o thought-provoking, no, mga sulat, o basi nakabasa ka kag message na di maayo. Mas maayo itiklop mo daan. And set your minds sa gitawag natong rest. And tomorrow, it's another day. But God has given us God's Word na mao kanunay naghatag kanato sang pagpahinumdom. Yes, we know all of these things, but sometimes we forgot. Muna importante, we need to go to church is because the church is like a spiritual hospital. Every Wednesday na may visiting doctor sa school, o napasalamatan yun ako, ano man, from time to time, no, makapangutana ta. Ako lang napunggal, kiting daghanan ako pangutana, kaya naman ko existing o pre-existing ang masakit, gawas pa sa aksidente. Huwag na pa'y mga bago nga magibati sa pangalawas. And it's good nga maka-istorya ka, o makapaminaw ka sa mga taong gitawag natong mga may kaalaman niya na, no? You must seek professional help. Do makaingon ta na matay ginagmay ni bawaan pulahi gitong professional help. Nindot jud nga kita every Sunday natay pagpalandong sa pulong sa Dios is because makabasa man tag Bible in our houses. Kung nindot pud na no somebody should explain it to us na mag-analyze nga kung sa diin he will guide us in understanding the scripture. Now, things that matter most, unsa ba mga butang nga nagmatter gyud? Is it money? Is it fame? Is it possession? Now, when you look at politics today, makita nato nga ang uban very very obvious na gyud nga gusto gid nila og gitawag natong achievements or promotion. Uban obvious na gyud because they wanted to have authority or power. Ang uban obvious na gyud because they wanted to have wealth. Pero dili na daotan tanan ha. Power, wealth, o fame, basta sa maayo lang, okay ni siya. Like Solomon. Si Solomon, he asks wisdom from God. And the Lord granted him not only wisdom, but also wealth and also fame. Musunod na siya. Pero gani, kung unahon na ito ang riches before honor, lisod na siya. Sa Biblia, di ay na siya ang mga butang gimension ko. Mao nang pinaka-importante. You know, housewives, siguro kita usay ma-pressure, kaya dalaga na tuberanan, mga lalaki. Ang uban, makahimo lang sa illegal mga binuhatan is because grabe ang ilang ambitions kinabuhi. Now, we must have a holy ambition. Natin mga plano or dreams, that's good. It's because every day, kung what ay mga dreams, what ay ambition, what drives us? No, to wake up early in the morning, o what patay kitawag na motivation, importante na siya may dream sa kinabuhi. Pero, importante, nakita mo o yun ta sa will sa Ginoo. Now, things that matter most, the Bible says here, and Jesus increased in wisdom. You know, in the context, this is what's the time. Ibasa niya sa atong scripture reader, nga si Jesus Christ, dito sa temple, nagsimba siya, and his mother and father sought him, nangita kaniya, kay wala naman nila nakitaan si Jesus Christ, kay kailangan nila muli. Nabalaka sila maayo, and they found out na si Jesus Christ, he had a conversation with the theologians, katong mga priests no, dito sa synagogue, sa temple. Nakikistorya siya, bahin sa law o sa pulong sa Ginoo. Now, Jesus Christ was just 12 years old. Now, in order for us, nga pulong sa Ginoo, dili sa tawag nga kini usa ka myth o katang isip lamang, ang 12 years old, kung paspas ang ihang ito, the development siyang brain, kaya niya ni buhaton. You know, si Barry, di ba? Indian, nga sa America na based. The youngest New Yorker, no, nga student sa college, nga nag-eskwela. Nagatudlo na siya sa Mumbai dati. O napa na siya mga kauban po yung mga Indiano, ang isa surgeon at the age of 13, ang isa CEO na sa isang application. That's not impossible. Why Jesus Christ achieved that is because not only He's divine, but also in the Jewish culture, ang mga bata, ginatudloan yun na siya day and night. Remember what the Bible says in Psalm 1, if you will meditate on the God's Word day and night, you shall be like the tree planted by the rivers of water. Nga ikaw gyud ay motubo gyud ka. Now, these people, kining tawag nato ning mga Indians,
Taas silang IQ, yung 145 yung IQ. So si Jesus Christ, makita nato din the first thing that we can find is He grew in wisdom. That is personal development. So the first thing that matter most is what? Personal development. Maybe we'll ask, asa si Jesus Christ after 12 years old? It's because makita nato din He started His ministry when He was about 30 years old. Tungkol sa culture, sa Judeo, sa Jewish, ang ilahang ginahallowed nga mag-speak para ikaw ay authority to speak, nga pwede ka maging competent o pati maulaan, credible ka, kailangan makabot og 30 years old. 30 anyos. So di ka pwede magstorya diya, nga 12 ka pa lang. Pero makita nato din sa pulong sa Ginoo, nga kini di ang kinabuhi ni Jesus Christ, may gap makita nato din pero usa ba sa 18 years nga iyang pagkinabuhi di ibabaw sa yuta, usa ba ang iyang gibuhat? Nag-spend siya sa time sa pag-increase sa iyang knowledge. He's acquiring knowledge not only sa law, sa Word of God, but also being a carpenter's son, dagan siyang natunan ng mga skills. That's why, dili na ito discount na si Jesus Christ, when He spoke to this man, no, sa mga priests, even kay Pilate, mayo siya murason. Tungod kay, gitunan niya ang mga butang. Nagtubo siya sa kahibalo o kaalam. So, maybe we are asking ourselves, no, kausa ka ako magdato? Kausa ka ako maging popular? But actually, it's not what matters most You must develop yourself. Kasi ang mga bagay-bagay, musunod na na. Kaya usahay we are asking responsibilities wherein in the first place, di ba lang ito kaya di ay buhaton? Tama? Di ba usahay gusto na ito position, pero di na ko wala usahay ito himuon. Gusto ito mudagan senador niya, wata ka ba legislation di ay na siya. Gusto na ito, mutuko lang na itag mga bridges, magtukod ta og mga buildings, infrastructure no, para sa atong government ng mga offices. Gusto na ito, mabuhat ag dalan, mo sponsor ta na o kita mo guide. It's not the work of a senator. This is just a classic example usahay no natin mga pangandoy, pero we are not credible or competent enough. Pumitaw na sa atong kinabuhi usahay, we are asking God, Lord, please, listen my problem. Pero di mo ang gaya na pangayukon sa Ginoo, Lord, please increase my knowledge, my wisdom, and skills. Muna kung sure, kaya nga itong budget, makampo ta sa Ginoo, Lord, tagaay ko sa ang kaalam, o lahit pa nga madiskarte para ma-augment na ako ni, o makaya na ako ni kay mag-college na akong estudyante. This is something, no, nga importante nga masabta nato na develop yourself. The same is true with our character. Usahay, sometimes, di nato nag-develop ang character. We are also concerned about our reputations. Kung natin mabasahan sa Facebook, madunggan nato kung yung sa pagsulti, grabe dahil ta mo react. You know, sometimes these people serves as our mirror. Tama man sila o mali, wala may mawala sa tuwa, we need to do some reflections. Yes, we do have some scripture investigation. Gitanaw nato na sa pulong sa Ginoo atong kinabuhi kung okay ba, tama ba atong ginabuhat. Yes, we do some scientific observation based on datas. Kung tinuod ba nga sa panahon karon daghan na gyud nagsalig sa ayuda, nagsalig sa tabang. But the reflection will help us, ako sabihin, through these experiences, maski mga negative na criticisms, we must what? Exercise sound thinking. We must make it as a challenge. Pero usahay, dili ta maminaw ba sa uban no, sa ilang mga mulo o mga suggestions, is because we feel na kita malamo na. You know, there's always room for improvement. Jesus Christ. Now, listen, no, sa ilang parents, naminaw siya siyang ginikanan. For 18 years, nagtuon siya. Pagka-Hudiyo. And of course, being the Son of God, nasa Diyos nung nakaalam. Pero He's 100% divine, 100% man. Pero sa atong kinabuhi usahay, itanaw na ito, walang bright na kita kaayo. Kanang di na ta mutuon sa pulong sa Diyos, di ta maminaw, naan na lang tayo kita o stock knowledge, kumbaga. You know, our brains is a storehouse of knowledge, pero do not stop there. Usahay ang ato natunan, panahon pa sa high school, elementary, mura na atong nabalik-balik kanunay. The Bible says,
Iron sharpeneth iron, di ba? Kailangan ta magtuon is because we must make our lessons relevant to what is happening nowadays. No, especially na illustrations, but ang illustrations ang una pa itong panahon, dili na siya relevant karon. Ang relevant karon, example, imong anak, paano mo siya matanggal sa iyang pagkalulong sa gitawag nga gadget. You know, ang gadget, grabe, di ba? Nakita ito naging viral, natanggalon ang gadget sa bata niya, ang computer, magig-away na ang bata sa ginikanan. It's because, ang ginikanan, pirti siya ka, busy siyang trabaho, or he allowed his child. Dito na lang siya. That is the common problem nowadays. Sa una, ang problema sa bata, kada magsuroy-suroy, magbisyo-bisyo, mag-goyog sa mga barkada, while ang ginikanan at work, karon lahi na. Our time, lahi sa akong panahon sa una. I remember sa una, daghan, gimigi pang suruyan. Nuna na ako, no, okay, mula sa akong ginikanan sa una, maligid ice drop sa una, from Esperanza to Kauran, sa Takurong naman, padulong to, maski high school ako, pabalik ko ice drop. O akong ginikanan sa una, okay man lang. Maplatan ko, basta makahuli lang ko. No, mangnirador, o sa tirador na bintik pa, mamintik, naligo sa mga sapa. Wala man sila, no? Wala man sila gakilgig kayo. Siguro, tungod kay gamay lang sakyanan sa una, o gamay lang tao. Pero mauna ang ginatubang sa una sa mga ginikanan, nga makauli na yun, di ba paggabi. Karon grabe na yun, panahon ini. And we need to ask wisdom from God. God says, if you do lack wisdom, let him ask God in the book of James that gave it liberally. Ask God's wisdom. Modo every day, kailangan tayo self-evaluation. Kailangan nato i-sharpen. Na teacher man ka to, dahil mga estudyante, kailangan nato mag-abrista. Pero sa updated ta ba? Kung sa karon gitabo sa atong kalibutan. Di ba, our world today is not so safe. Maski sa atong palibot. Itong ibaril sa tubangan niya, no, ang iyang kauban. Grabe nga trauma to siya. Naapoy na trabaho, magikan siyang trabahoan, nabaktas lang siya, naging viral po to, kalit lang siya namatay. Mula sa atong kinabuhi, no, while I'm listening no sa kantang Ngano, I was thinking of that event, no, nga kailangan di ay musimba ko sa Ginoo samtang may kinabuhi pa ko kay I don't know. Ako karon sa kukaon sa Dios. Ang importante na halad ko ang kinabuhi samtang buhi pa ko sa dinis kalibutan. Di na nabaktas lang siya sa kakapoy siguro to na himatay, namatay diretso. You see, in this world, no, nga dili na siya safe, we need God's wisdom. So Jesus Christ grew in wisdom. What is wisdom? It is the proper application of knowledge. It's not the information you just acquired. Maski daghan pa ka na tun-an, nga kahibalo, unsa na siya, kung wa mo i-apply, wa na'y kaalam. Ang kaalam, you know how to behave yourself. Muna yung si Biblia, ni Pablo sa kay Timothy, dapat ka maumo that when I was gone, no? Or while I am gone, I mean, you know how to behave yourself in the house of God, which is the pillar and ground of truth. Na din yung kamaturan sa balay sa Diyos, kay diri ginawali ang pulong sa Ginoo, kabalo mo mag-behave. Muna ingon ni Pablo. I have just observed, no, kasi klase man nga field, no, kaalam, ilang giton ano kahibalo, pero one thing, no, for sure, kung wala gyud gi-practice ang gitunan, dili gyapon nagiging effective. Kaya nga naman, wisdom is the application of knowledge. Makita nimo on how you behave yourself. Di lang how eloquent you are. It's not the numbers. Dili na padaghanay kay di man ni competition. Tinuod yun na siya. That is wisdom. Dili padaghanay sa pasyente. Kundi sa quality, sa imong heart, diha. The same is true with our Christian service. Kung sa'yo mo natin, gusto ko maging hawod sa kabagay. For what? For fame? For money? For position? Magmuna nga itong nilahuna, wala tayo kaalam. Is because dapat natay heart, natay pagbati, natay gugma sa usa ka bulato, natay gugma sa kalam, sa spiritual, natay gugma sa kosyante, kung naka sa sekular, natay gugma sa imong kliyente, kung naka sa trabaho, kung ikaw ko sa businessman, natay gugma sa imong customer. What matters most is self-development. You young people, sometimes you're asking for the right person, but we are not preparing ourselves to be the right person. So, nangita ta sa mga
tao no nga bagay nato pero wa nato i-prepare atong kaugalingon. Same is true with the church. Over and over, no, dili ta padalaan sang tao sa Ginoo, sa mga tao sa Ginoo kung dili ta prepare. Kailangan gid pangandaman nato. Usahay una-una ra gyud ang atong nagdako ba. Pero wa tay kaalam. Gusto nato daghan maminaw nato pero wa man ta nangandam. Ang Ginoo magpadala sa mga opportunities kanimo kung i-prepare mo imong kaugalingon because you cannot handle such responsibilities kung dili ka spiritually mature. Dapat i-prepare mo imong spiritual. Mao na sa mga fathers, di ba, sa daghan nga mga anak, giandaman niyo gud na kay kung daghang kag anak, daghang kag responsibilidad, dapat maging strong ka. Not only sa gitawag natong financial, na ikaw gitawag natong nga maayo nga provider, but also in spiritual, behavioral, ethical, maging example ka sa family. Kailangan nato karon sa mga good fathers, mga posti sa panimalay, and that is wisdom. That is self-development. Every day you will be excited. I share to them, no, sa mga teachers, excited ko every day. Kaya nga naman, basin na mo kay bago naman katunan. You know, kanang gapaminaw ka, there's always learning. You must keep on what? Learning new things. Bunang uban, wa na sila kalipay, magkinabuhi ng kalibutan, kaya wa na sila mga butang nga natunan nga bag-o. Listen from your children. Listen to your students. Listen to your churchmates. Maminaw ka na kay matunan. And while you are growing in knowledge, diya karon na nagsugod na ang imong mga kadasig sa pagpamuhat. You know, every time you hear the Word of God, dili kailangan ka itulak. Di kailangan occasional o sumba na Domingo. Ana lang imong pangalagad, Domingo ra gyud. Every day is a ministry. Wherever you are, that is a place of ministry. You can minister to your what? Co-worker. You can show the golden rule sa imong classmate na kung sa gibuhat mo, buhaton po na nimo. Kung nag-sow ka sa itawag na peace, makaani kag peace. You know, we are not just a Sunday Christian. That is not wisdom. Develop yourself. Mag-share ka sa isa ka tao sa kaluwasan. Pag nahuman mo ang isa ka tao, isa na naman mga tao. Sharean mo sa kalang, sa makaya mo na at least, so developing yourself. The knowledge, mag-learn ka, magbasa ka sa Word of God, listen from other preachers. Listen from other preachers. Misyon na siguro si Pastor, napaminaw pa man eh. Napaminaw ko, antod karon di sige lagi po ko master sa online. Kaya naman, maminaw gapong ko sa akong mga Singaporean at American mga teachers. Importante nga kita everyday nagapaminaw. The 80-20 rule, nindot na siya, 80% listening, 20% speaking. Pero sometimes you're not listening to God anymore. We are not listening no, sa sulti sa ato mga barkada, sa social media, what the textbook says, but not what the Bible or God says. Kailangan may wisdom. Muna usahay di takapuon sa ugalingon kay wa nato gipairal ang pulong sa Dios kundi ang atong pangunawa lang. Ngano ba na no? Usahay sa atong pangalaga sa Dios sige ra tag absent. Absent ta. Absent tag prayer meeting, absent tag klase, absent tag simba, absent tag mga fellowship. You are thinking okay lang. Total hamtong naman ko. How sure you are? It's because every day, naga-increase ang mga challenges sa kinabuhi. Muna magbantay ta, it's because, again, you need to be abreast. You know, mga judges, nagatuon gyapon lang sila. It's because ang sitwasyon nag-usab. Ang kalibutan nag-usab. Look at politics today. Grabe ang pag-usab. Pero nganong kita na ate kalinaw, nganong naagyapon tayo gitawag na composure. Compose gyapon tayo. It's because we are leaning on the Word of God. Wala tayong nagasandig sa mga tao, sa Diyos ta, because the principle of God's Word is still the same. Increase in wisdom. Maging malamon ta. Of course, naghantag mga failures, naghantag mga mistakes, but we can learn from those mistakes. Pero kung over and over again, what ay paglambo as you evaluate yourself, sa ito pa, you are repeating the same matter. Di ba everyday, matutag sa trabaho, nga nung na late,
Pag uli na to, kamusta naman? Aba ko na-offend? Kamusta akong trabaho? Nag-grow ba ko? Sa to pag ini-enjoy nimo ang matag moment, kamusta imong anak? Nag-spend ba kag time sa imong anak? Naminaw ba ka sa imong asawa? Kabalo ba ka sa imong mali? And that is part of self-development.